Isang ipinaglalaban po ng mga Iglesia ni Cristo sa kanilang saloobin o sa pagpo-post or social media, kahit na po sa kanilang rally na isinasagawa ngayon sa EDSA at sa ilang bahagi ng Kamaynilaan, ay itong pagpapanagot doon po sa mga corrupt ng mga proyekto ng DPWH, mga flood control, kuno na maraming nanglitbak at ghost flood control, at yung paghahabol doon sa mga dapat nakasuhan na siniwalat ni Saldico at ng iba pang mga taga DPWH, pero tila walang ginagawa di umano ang Blue Ribbon Committee ng Senado at Ombudsman ayon sa INC. At kung sino pa itong naghahangad na kapwa ka-INC nila na si Marcoleta, ay ito pang idinidin at kinakasuhan ng plunder dahil sa hindi na ideklarang campaign contribution noon na naabsuelto naman na ng COMELEC dahil ayon sa Ombudsman ay meron daw itong ground pa ayon o kinaping Lacson na senador na may ground na makasuhan, at yung mga kalaban pa nila sa administrasyon na may ground na kasuhan siya ng plunder o pagtanggap ng yung campaign contribution na 75 million sa kanyang kandidatura na hindi niya naideklara. Siguro para patahimikan na rin siya dahil maingay siya sa Senado at makulit siya, ng ipinaglalaban niyang maimbestigahan. Payag din naman silang imbestigahan nyo lahat ng mga nagkurap. Kaya nga sabi po ng mga Iglesia ni Cristo, hindi naman mandarambong o magnanakaw itong si Marcoleta para kasuhan nila, kaya pinagtatanggol nila si Marcoleta. Hindi katulad ng ibang mga magnanakaw at mga itinuturo. Bakit hindi yun ang imbestigahan? Bakit tamad ang Blue Ribbon Committee na imbestigahan ng Senado at Kongreso? Bakit pinipilit nilang baliktarin ang Senado at manakot daw parang ng iba pa? Dahil totoo naman yung tinatakot nila, nakakasuhan nilang senador ay nagsilipat na sa kanila na nag-majority group na rin. Takot daw kasuhan din at ikulong. Kaya walang maimbestigahan na gusto ng mga INC. May iba pa ring mga grupo na nagdaos din ng rally ngayong maghapon sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan na gusto ay transparency, accountability din, justice din at saka kapayapaan sa Pilipinas. Sumabay daw sila sa INC rally. Gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Sahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Marami kasi kaming fina-file na kaso laban sa mga public officials at kadalasan, yan po talaga ang nagiging sagot nila, na persecute sila, na it's about politics. The facts will speak for themselves. And I think when you read the case and you listen to the admissions and you listen to the interviews, you will see that the case is quite clear-cut. Kaya it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. Admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit hindi po niya na-deklara sa SALN, neither
niya dineklara sa kanyang sose. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera. Hanap niyo ba yung mga masasarap na bigas na ihahain sa inyong hapagkainan? O nais niyo ring magtinda sa inyong sari-sari o rice dealer store? O mag-online rice business? Halina kayo dito sa Charan Ladya Rice Retailing na laging handang pagsilbihan at tulungan kayo. Available sa kanila ang masasarap, malalambot, de kalidad, napakagagandang uri ng mga bigas na pawang inani sa lalawigan ng Aurora. Kaya't ito'y first class at hindi durug-durug na nasa tamang presyo at husto pa sa timbang. Ang Charan Rice Retailing ay matatagpuan sa Barangay 4 sa Bahay ng Maria Aurora sa Aurora Province, sa Mangasar Street, corner ML Quezon Street, patungo ng Maria Aurora Public Market. Ang Charan Ladya Rice Retailing ay kompleto sa dokumento at business permit. Makabibili sa kanila ng wholesale at retail price. Sila ay namimili rin ng mga aning palay sa magandang presyo. Maaari silang tawagan sa 0991-835-8153. Sila ay bukas mula umaga hanggang alas 8 ng gabi. So ano pang hinihintay nyo? Bili na! Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.